ma'am, nagsimula po itong programang ito noong pong maipasa ang batas na po. Ngayon po kasi Opo. ay 2026 na. Meron pa pong iba, kagaya po na nakikinig sa amin, nagparehiso daw po sila 2023 pa pero wala pa rin po yung kanilang ID card. Ano ba ang challenge na kinakaharap po ninyo? Bakit po tayo na may mga gantong mga reklamo at napakalaking backlog? Ang nangyari po kasi talaga ay huminto po ang printing ng national ID. Meron pong nakakontract po ang printing ng national ID with the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam naman po natin na ang Bangko Sentral ng Pilipinas has the capability to print yung mga secured documents. So, ang printing po namin for the national ID sa start with nakakontrata sa BSP pero nagkaroon po ng problema ang BSP kaya po ito ay huminto. So after po yun na huminto, kailangan po kaming maghanap dahil ang pangako po namin, ang commitment po ng PSA ay mabigyan ng physical ID lahat ng mga nakarehistro. Ma'am, ang problema po kasi nga ay nagsimula nung makipagkontrata ang Bangko Sentral sa All Card Incorporated para po sa printing ng ID. Hindi nakapag-deliver itong naturang kumpanya kaya po nabulilyaso yung kontrata, natigil. Ngayon, sino ang kakontrata nino para po sa printing? Meron po kami, ang kakontrata po namin uli ngayon is another RGP or yung tinatawag na recognized government printer. So, ito po ay ang National Printing Office naman. Okay, so hindi na po Bangko Sentral ito kung hindi po ang National Printing Office na ang siyang kakontrata noong printer o sila mismo na ang printer? Sila po ang kakontrata ng PSA ngayon. Okay, so ang kakontrata ng PSA, yung bang National Printing Office o yung pong kumpanya binanggit nyo? Ang kakontrata po ng PSA ay ang National Printing Office. Meron po kaming existing contract at sila po ang mag-handle ng printing ng aming ng about 12 million cards. Okay, within so the opo, year. opo. So itong National Printing Office, nag-subcontract sila ng printer. Nagkaroon po sila ng procurement Yes. of magpo-provide nung mga machines na gagamitin para sa printing kasi decentralized printing po ang gagawin namin ngayong taon na to. Oo. So ngayon, kumusta ang printing nito under sa National Printing Office? Naguguluhan lang ako. Ito bang NPO ang kakontrata ng bilanggit yung kumpanya na provider ng makina? Ano ho bang klaseng kontrata ito? Ang alam ko po ay nag-procure sila kasi nagpa-bidding po sila ng para sa procurement or mag-lease. Actually, hindi po talaga procurement ng printing services kasi hindi po nila binibili yung printers. Ito po ay kanilang parang ipapaupa lang po sa kanila. Okay, sige. Magkano halaga kaya nito? Are you familiar, ma'am? Ang alam ko po syempre, ang alam ko po ay ang bayad namin sa kada card kasi po ang presyo po namin ay kada card ay kung hindi po ako nagkakamali ay 65 pesos per card. Okay. Opo, sige. So anyway, so ang responsibilidad to deliver the cards, ang mananagot sa inyo ang NPO. Yes po. Okay. Ngayon, ma'am, ito pong mga cards na ito, may backlog ba rin sila sa inyo? Ulit po sir, yung Opo. Ito ho bang NPO ngayon may backlog ng delivery po ng physical card sa inyo? wala po silang backlog dahil mag-uumpisa pa lang po kami ng printing. So naturally wala pang backlog kasi simula pa Yes, lang. sir. So magmula ba noong all cards in contract ng BSP hanggang ngayon pala magsisimula, ilang taon ito na natigil? Bale, actually po may mga naiprint pa ng mga early 2024 kung hindi po ako nagkakamali.
Sir, pasensya na po. Nag-retire po kasi ako tapos ng 2 taon tapos bumalik po ako. Pero parang kung hindi po ako nagkakamali, ay 2024 may mga na-print pa na mga cards. So meaning from All Card Incorporated, natigil na po ang printing nito practically and then NPO ngayon, pa-print pa lang. Yes, sir. Tama po. Ayun pala ang sitwasyon natin. So taon ang natigil sa printing ng actual cards. Bale, parang gano'n na nga po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.